So, hello po everyone. So, ngayon po is gagawa po tayo ng subnetting table. Ngayon, first of all, mag-start po tayo dito sa ano po natin. Paano ba natin makukuha yung first usable IP address? Paano nga ba? First of all is kakopy po natin itong ano dito, network address po natin. Kakopy po natin ito. Huwag na 172.31.131.0. So, hindi po siya ganyan. Ngayon, para maiba po siya is, tanggalin pa natin yung 0 sa dulo, iskwent po natin 1. Then next po is sa last usable IP address. Paano ba natin makukuha yung last usable IP address? So, mag-base po tayo sa theta natin. Is theta pa natin is 0.0.4.0. Ngayon, dito po sa pangatlo po dito is mag-add po tayo ng 4 doon. Try po natin. 172.31.131.1. Ngayon, dito po tayo mag-add plus 4. Plus 4. 131 plus 4 is 5 po siya, 'di ba? So, ngayon po is ima-minus 1 po natin. So, magiging 134 po siya. Then, doon na pa din makukuha yung broadcast address. Paano ba makukuha yung broadcast address? Is, next po, hindi pala. So, nag-minus 1 pala tayo dito sa 134 na to. So, yung 1 sa dulo po is magiging 254 po siya. Yan. So, ngayon, pwede na po natin siyang makuha yung broadcast address. First of all is 172.31 134.254. So, para maging ano po siya, makuha po yung broadcast address po niya is dito po sa pinakadulo sa 254 po is magpa-plus 1 po tayo. So, magiging 255 po siya. Then, next po is IP address po natin. Sa IP address po natin, paano natin siya makukuha? So, dito po sa network address, ikakopy lang din po natin siya. 172.31.131.0. So, hindi naman pwede yun kasi parehas sila ng network address. Ngayon po, ang gagawin po natin dito is, sa network address po na ganito po, kukuha po tayo sa theta. Yung sa 0.0.4.0 po is ipa-plus po natin siya sa network address para po maiba po siya. So, 131 plus 4 is 135 po. Then next po, CIDR. Para ba natin makuha yung CIDR ng number of hosts natin is 933. So, dito po, sa kabila po is hanapin po natin yung 933 na pinaka-close. Ang pinaka-close po niya na CIDR po is 22. Ito po, CIDR, 22 po siya. Kasi po, 1022 po is pinaka-close niya po is 933. Hindi na po pwede maging 500, hindi na po pwede maging 2K. Straight up, 122 po. So, 122 po siya. Hashtag 22. Para naman sa theta, same lang din po. Ngayon, hanapin mo rin po yung pinaka-close doon. Kung ano po yung theta po niya, ito po. 0.0.4.0. So, ilagay po natin 0.0.4.0. Now, dito na po. And next po is, sa ginawa pa natin dito sa sa unang table po is, uulitin lang po natin sa ginawa natin. Ngayon,
para ba natin nakuha yung first usable IP address, kukuha po tayo sa network address, gagahin po natin siya 172.31.135.0. So, now, is magka-plus 1 lang po tayo sa dulo, which is yung dulo po natin is 0. So, plus 1. Then, next po is sa last usable IP address. Sa last usable IP address po natin is same lang din po kanina na magka-plus 4 po tayo then minus 1. So, gawin po natin 172.31.135.1. So, paano ba siya para ba natin makukuha yung broadcast address? Ngayon po is 135. Dito po tayo kukuha sa theta, 0.0.4.0 is ipa-plus po natin siya sa last usable IP address natin. Sa first usable po. 135 plus 4 is 139. Ngayon po, minus 1 po dito. So, magiging 138 po siya. Then, yung 1 po, magiging 254 po siya automatic. Then, next din po dito is ika-copy lang po natin to yung sa last usable IP address which is 172.31.38 ba yun? 38 ay 138.254. Ngayon po is mag-add po tayo ng 1 dito sa pinakadulo. 254 plus 1 equals 255. Then next po is mag-proceed na po tayo sa pangatlo which is sa 712. Paano ba natin makukuha yung network address niya? I-copy lang pati na nasa taas, kakopy po natin is pag nakopy po natin, ito may kakalabasan niya 172.31.135.0. Ngayon po is magpa-plus po tayo ulit. Katulad po yung ginawa natin sa pangalawa is nag-plus po tayo ng dito po, itong sa theta, yung 0.4. Ngayon, 135 plus 4 which is 139.0. And now po is paano ba natin makukuha yung sa CIDR and theta po niya. Dito po sa po natin, parang ganito po sa module po natin. Hanapin po natin yung pinaka-close sa 712. Ano ba ang pinaka-close sa 712? Ang pinaka-close po sa 712 is ito pong 510. Bawal po siya maging 1002 kasi malayo na po yun. So, ang close niya po is itong 510. Ano bang CIDR ng 510? Dito po sa pinakadulo which is hashtag 23 po. Ay, hashtag. Yan, 23. Ano ba ang theta natin dito na nakalagay is 0.0.2.1. Lagyan pa natin dito, 0.0.2.0 pala. Yan. Next is mag-proceed na po tayo sa first usable IP address. Kung paano pa natin nakuha yung first usable IP address natin sa dalawang to is same lang din po dito. Ang pinagkaiban lang po is bumaba po yung sa theta. Dating 4 po, ngayon naging 2. Ngayon, i-copy po natin tong dito. Tong network address po natin, 172.31.139.0. Ngayon, dito po sa first usable IP address, lagi po natin tatandaan is sa pinakadulo po is meron po siyang plus 1. So, yung 0 po is magiging 1. Automatically po. Then, proceed po tayo sa last usable IP address. So, paano natin makuha yung last usable IP address? Same lang din po sa dati. Ang pinagkaiban lang po is for yung dati, ngayon is magiging 2 na po siya. So, paano ba yun? Sulat muna natin. 172.31.135.0.
0.139.1. Ngayon, dito po sa theta po natin is 2. 0.0.2.0. Ipa-plus po natin siya dito sa last usable IP address natin. Dito po is magiging ano po siya, magiging 141 po siya. Ngayon, minus 1. So, magiging 140 lang po siya. Then, ito pong nasa baba is automatically magiging 254 po. Then, doon na natin makuha yung broadcast address, which is 172.31.140.254. So, lagi pa natin tatandaan is magpa-plus 1 po tayo sa dulo. Kaya magiging ano po siya, 255 po. Next po, sa network address naman po, sa 630. Paano natin nakuha yung 630 dyan? Paano natin makuha yung network address natin dyan? First of all, is i-copy muna natin itong nasa taas dito, yung network address niya po, 172.31.139.0. Ayan. So, same lang din po. Sa theta is 2 po siya, hindi na po siya magiging 4. So, ano po, dito pa tayo magka-plus 2 sa 139. Okay, tandaan po natin. 139 plus 2 is 141. Then, next po is, hanapin natin yung CIDR niya and theta niya po dito sa module. Ano bang pinakamalapit sa 630? So, ang pinakamalapit po na sa 630 is 510 po. Ngayon, ano ba yung theta at CIDR niya? Ito po, CIDR niya is 23. Sulat na natin dito. Then, sa theta niya po is 0.0.2.0. 0.0.2.0. Ngayon, pwede na natin makuha yung first usable IP address. Paano na ba ulit ang ginawa natin doon? Kakopy lang po natin yung network address po natin, 172.31.141.0. Lagi pa natin tatandaan, sa dulo po ng first usable IP address na 0 is magiging 1 po siya. Yan. Para po makapag-proceed po tayo sa last usable IP address. Ngayon, sa last usable IP address po natin is same lang din po sa nangyari sa kanina. Ilagay po natin 172.31.141.1 yung dati. Ngayon, sa theta po is 0.02.0 is ipa-plus po natin siya dito sa last usable IP address. Paano nga ba yun? 141 plus 2 equals 3. Then, tandaan po natin, lagi po siya may minus 1. So, magiging 142 po siya. Then, ito pong nasa dulo is magiging 254. Then, proceed na pa tayo sa broadcast address. 172.31.141. Ay, ano yung 141 ba yun? 142.254. So, lagi pa siyang may plus 1 dito. 254 plus 1 equals 255. Then, next po is sa network address po natin. Theta. Tandaan lang po natin. Copy natin na sa taas. 172.31.141.0. Ngayon, theta is 0.0.2.0 is magka-plus po tayo dito. 141 plus 2 equals 3. So, okay na po yan. Next, proceed po tayo sa CIDR and theta niya. Ano ba ang pinaka-close sa 432? Hanapin na sa module and same pa din po ang pinaka-close sa 432. Ang theta niya po is 0.02, then ang CIDR niya po is 23. Lagay po natin 23
tapos 0.0.2.0. Then, makapag-proceed na po tayo sa first usable IP address niya. Sa first usable IP address niya po is, ikakopy lang po natin ito, yung network address po natin, 172.31.143.0. Ngayon, yung 0 po sa dulo is magiging 1 po siya. Huwag po natin kakalimutan yan para makapag-proceed po tayo sa last usable IP address. So, paano natin makuha yung last usable IP address natin? Same lang din po sa ginawa natin sa taas. Magka-plus 2 po tayo dito sa theta, then minus 1, then yung 1 po sa pinakadulo magiging 254 po siya. Ganito po mangyayari. I-copy muna natin tong first usable IP address natin dito. 172.31.143.1. So, ganyan po siya, no? Ngayon, is plus 2 po dito sa pinakadulo. Yan, plus 2. Ano ba ang plus 2 niyan? 134 plus 2 is 136. Minus 1 is 135. Ngayon, yung 1 po sa pinakadulo is magiging 254 po. Then, same lang din po sa ginawa natin sa broadcast address. Copy lang po natin to, 172.31.134.254. Ngayon, plus 1 po sa pinakadulo sa 254. 254 plus 1 equals 255. Then, next is makapag-proceed na po tayo sa 131 number of hosts natin. Paano natin makuha yung 131 natin? Same lang din po sa ginawa natin. Plus 2 po dito sa theta. Ngayon, 172.31.143.0 is plus 2 sa theta. Ito pong 143 po dito is magiging 5 po siya kasi naka-plus 2 po dito. Ngayon, pwede na po natin kunin yung CIDR and theta po nito. Ano po ba ang pinaka-close sa 131 natin? Hanapin po natin dito. Ang pinaka-close po sa 131 po natin is ito po. 126 po, which is 0.0.0.128 po. So, yun po yung theta natin. Then, ang CIDR po natin is 25. Lagay po natin 25. CIDR po natin is 0.0.0.128. Ngayon, pwede na po natin makuha yung ano po dito. Ano po? Sa subnetting table. Paano natin makuha yung first usable IP address nito? Ulit lang po natin. Same lang po sa ginawa natin, magka-plus 1 lang pala sa dulo. Ano ba? 172.31.145.1. Then, proceed pala sa last usable IP address. Paano ba tong last usable IP address na to? Kung ang ano na po niya is nasa pinakadulo na po siya. So, ganito po mangyayari yun. So, ganito po ang mangyayari. 172.31.145.128. So, ganyan po, no? Yan. So, 128 na po to is mag-minus 1 po tayo dito. So, maging 127 po siya. Then, minus 1 po tayo ulit. So, maging 126 po siya. Then, makapag-proceed na po tayo sa broadcast address po natin. Dito po is 172.31.45126. Then, next na po tayo dito sa sa network address po natin. Ano ba yung network address natin dito? Is copy lang natin to, 172.31.145.0. Ngayon, mayroon po siyang plus dito sa theta.
Saan ba yung plus niya? 0.0.0.128 is nasa dulo. Ngayon, tong ano po, tong 0 na po ito, maging 128 po siya. 128. Yan. So, proceed po tayo sa theta po niya at sa CIDR. Ano ba ang CIDR at theta ng 2? Check ba sa module? Ito po, nasa pinakataas po siya. Number of hosts po is 2. Theta niya po is 0.0.4. Tapos CIDR niya po is 30. Yan, sulat po natin. 30. Then, 0.0.0.4. Now, dito po sa tatlong to is mag-iiba na po siya. Ngayon, copy lang po natin tong ano dito, address. 131, ay, 172.31.145.128. Tandaan po natin kung ano pa yung ginawa natin sa first usable IP address, ganun rin po ang kakalabasan niya. So, paano ba nangyari yun? Nandito. Paano ba tayo nakapag-add ng 2? Nakapag-add ng 1? Ngayon, is add lang po tayo ng 1 sa dulo. 128 plus 1 equals 129. Then, makapag-proceed po tayo sa last usable IP address po natin. Copy lang po natin 172.31.145.129. 129. Ngayon, is sa 129 po dito is minus 1. May plus 1 lang po siya. Plus 129 plus 1 equals 130. Then, proceed po tayo dito sa broadcast address po niya. 172.31.145.129. Ano pa eh? Magiging ano po yan? Plus 1 po ulit. Kaya magiging 131 po siya. Same lang din po. Copy natin yung network address po natin dito. 172.31.145.128. Ngayon, plus 4 po siya. 128 plus 4 is 132. Hanapin po natin yung CIDR niya and theta po niya, which is same lang din po dito, is 30 lang po. Then, 0.04 din po. 0.0.0.4. Now, mag-proceed po tayo ulit dito sa ano na po. Now is, copy lang po muna natin 172.31.145.132. Ngayon, tandaan po natin, lagi po siyang mayroon pong plus 1 dito sa first usable IP address. 132 plus 1 equals 133. Then, makapag-proceed po tayo sa last usable IP address po natin. Copy lang din po ulit natin 172.31.145.133. 133. Then, kung ano pa yung ginawa natin sa taas dito, kung nag-plus lang din po tayo, magka-plus din po tayo. Kasi ganoon na po yun. 133 plus 1 equals 134. Then, next po sa broadcast address, copy lang din po natin itong last usable po natin na IP address. 172.31.145.134. 134. Ngayon, magka-plus 1 lang din po tayo dito sa dulo. 134 plus 1 equals 135. Ngayon, proceed po tayo sa network address po natin. Copy lang po natin itong nasa taas niya. 172.31.145.133.
132. Ngayon, dito po is magka-plus 4 po tayo dito. 132 plus 4 equals 136. Lagay po natin, 136. Same lang din po sa CIDR niya and theta kasi same lang din po sila ng number of hosts. So, lagay po natin 30, then 0.04. 0.0.0.4. Then, makapag-ano na po tayo sa last usable IP address po natin. Ngayon, i-copy lang po natin ito, yung network address po natin, 172.31.145.136. Ngayon, magka-plus 1 po tayo sa pinakadulo, 136 plus 1 equals 137. Then, proceed po tayo sa last usable IP address is, copy lang po natin to, 172.31. 145.137. Ngayon, plus 1 lang din po. 137 plus 1 plus 138. So, proceed po tayo sa broadcast address po natin. Copy lang po natin itong nasa ano dito, last usable IP address po natin, which is 172.31.145.138. 138, then plus 1 kasi magiging 139 po siya. So, dito po sa network address po natin, sa baba dito, same lang din po. So, ito na po yung pinaka-last. 172.31.145.136. Ngayon, plus 4 po ulit sa theta. 136 plus 4 plus 140 po. So, gawin po natin siya na computing table po natin, subnetting table po natin, and thank you po. So, hello guys. Ngayon po is gagawa po tayo ng subnetting table and addressing scheme. Yun po. So, first po is maglalagay po tayo ng router. Router 1, 2, and 3. Ngayon, papalitan pa natin siya ng pangalan para hindi pa tayo malito. Gagawin pa natin siyang shortcut R1. Then R2. Lagyan natin. R2. Next po is R3. So, ngayon po is may papalitan po tayo dito. Maglalagay po tayo sa may lalagay po tayo dito sa may week 2T. I-off po natin to, tsaka pa natin ilalagay ito. Then on. Same din po sa R2. Week 2T, off and on. Then same din po sa 3. Week 2T, off and on. So, next po is maglalagay po tayo ng kakabit na po muna natin siya para madali. So, dito po sa R1 is ito po siya ay serial 00. Then, ito po is magiging serial 001. Sa R3 naman is serial 01. Then, ito po ay magiging serial 0. Then, serial 0. Then, ito po ay magiging serial 01. Then, next po is maglalagay po tayo ng PC. So, sa R1 is maglalagay po tayo is PC0 and PC1. Sa R3 is PC2, then PC3. Sa R1 is PC4, then PC5. And then, tsaka pag na po natin sila, PC0 is mas internet 0.
Then, ito po is fast Ethernet. Huh? 0 to 1. Yan. Next po is sa R1 is fast Ethernet 0 po ito. Then, ito po is fast Ethernet 01. Tama ba? Okay. Sa PC2 naman po is fast Ethernet 01. Then, ito po yung PC3 is fast Ethernet 00. Ngayon, lalagyan po natin siya ng host is sa PC, yung pinakamatas po is PC number 1. So, ay hindi, PC number 4. Ang PC number 4 ko is 1310 host. Yan. Then PC5 is 131 host. PC3 712 host. PC2 432 host. And PC1 is 630 host. Then, itong PC0 is, ito po siya pangalawa sa mataas, 933 host. Yan, i-arrange lang po natin para hindi tayo pa malito. Kukunin po natin yung kanilang IP address. Simulan po natin sa PC0. Ang ano nyo po is, IP address nyo po is 171.31.138.254. Sa PC1 naman po is 172.31.142.254. PC2 naman po is 172.31.144.254. PC3 is 172 31 dot wait 140 dot 254. PC5 po is tama ba? Tama. PC5 po is 172 dot 31 dot 145 dot 126. The next po is sa PC4 is 172 dot 31 dot 134 dot 254. Wait. So, may nalimutan tayong gawin is may papalitan po tayo sa mga PC0 to PC5. Ano yung mga ito PC0? Ang IP address niya po is, wait lang, 172.31.144.254.
138.254. Then subnet mask niya po is 255.255.0. Tama ba? Ay, 252. Then next po is sa PC1, 172.31.142.254. Then subnet mask niya po is 2255. 255.254. Tama ba? Check na natin. Subnet mask. PC0. Tama. Okay. Then sa PC2 po is 172.31.144.254. Then subnet mask niya po is 255.255.255. Ay, 255.255.254.0. Okay. PC3 is 172.31.140.254. Subnet mask is 255.255.254. Then sa PC4, 172.31.134.254. Subnet mask is 255.255.252. PC5, 172.31.145.126. Subnet mask is 255.255.128.128. Yan. Ano ka na ba lahat? 38254 542. So, magkano na po tayo sa CLI? Tap lang natin no. Then start. Natin is config terminal. Sobra yung click ng ano ko. Natin is hostname R1. Then enable secret class. No IP domain. Look. Then banner MOTD. Sobra ng ano.
MOTD hashtag admin only. Then line VTY04 password Cisco login. Line VTY04 pass Cisco. Yari sa camera natin. So, dito na tayo sa R2. Tingnan din yung gagawin. Config hostname R2. Then enable secret class. Known IP domain ay then banner MOTD with the hashtag admin only. Then line pass Cisco, then login. Line VTY04 login. Huh? Mali. Pass muna dapat. Pass Cisco, then login. Yan. Then, next edit dito sa FA00. IP add 172.135.1. Then 2555.255.252.0. Then no shot. Then FA0 then 1. IP address 172.31.141.1 255.255.252.0. Then no shot. Then next po natin is yung 90 SE0.0.0 IP add
dot 31 dot 145 dot 134 255 dot 255 dot 255 dot 252 is clock rate 64,000. Okay. So DTE pala siya, sorry. So no shot na natin siya. Kasi, so DC kasi tong may ano. So DTE siya. So di natin siya lalagyan ng clock rate. Which is INTSE 0.0.1 IP add 172.31.145.138 255.255.255.252 then no shot. Then next tayo dito sa ano R3 device must be powered on. Di ba naka ano? Saan nakalimutan ko i-click, sorry. So yun, naka-ano na siya. Wait lang natin matapos kasi nakasarap pala siya. So no lang natin ilagay natin dyan. Then step natin is yan. Config is hostname R3 enable enable secret class. Shortcutin na lang natin. No IP domain. No IP domain. No IP domain. Huh? No IP. Then banner MOTD hashtag admin only. Just a line con. Then pass Cisco login. Line VTY 0 and VTY saan na yun? 0.1 pass Cisco login. Then INTFA 0.0 IP add IP add is 172
31 dot 0 ba siya? 139 139 dot 1 255 dot 255 dot 254 dot 0 no shot. Next po isa 20 FA01 IP add 172 dot 14 dot 31 dot 143 dot 1 then 255 dot 255 dot 255 254 dot 0 no shot. Then next mo ulit itong itong 20 SE 000 IP add 172 dot 31 dot 31 dot 145 dot 133 255 dot 2 255 dot 255 dot 252 clock rate 64,000 no shot. Ha? Tama ba? Oh, okay. 20 SE 0.0.0 IP add 172 dot 31 dot 145 dot 123 dot 255 64,000 no shot. So up na siya. Then next pa natin is NTSE 0.0.1 IP add IP add 172 dot 31 dot 145 dot 137 255 dot 252 clock rate 64,000 no shot. Yan. So, try nga natin mag-send dito to dito. Send dito, tsaka dito.
Dito tsaka dito.